Gusto mo bang umasenso sa buhay? Gusto mong maging mas matatag, mas kalmado, mas malaya sa stress, inggit at gulo? Gusto mong makalaya sa paulit-ulit na cycle ng pagsisimula tapos susuko rin, yung parang laging may humihila sa'yo paatras kahit gusto mong umabante? Kung oo, ang sagot mo, tandaan mo ito. Hindi sapat ang puro gawa. Hindi sapat ang puro dasal. At lalong hindi sapat ang puro pangarap. Kung gusto mong tunay na umangat, kailangan mo munang harapin ang mga bagay na dapat mo nang tigilan. Hindi ka babangon habang pasan mo pa rin ang mga ugali, mindset, at kilos na unti-unting sumisira sa sarili mong kinabukasan. Sabi ng mga Stoic philosophers, ang kalayaan ay hindi dumarating kapag marami ka nang naabot, kundi kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo at bitawan ang mga bagay na wala nang silbi sa'yo. Mga bagay na akala mo normal lang, pero yun pala ang dahilan kung bakit hindi ka makausad. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga 7 bagay na dapat mong itigil kung gusto mong umangat sa buhay. Hindi para husgahan ka, kundi para gisingin ka. Dahil kung hindi mo titigilan ang mga bagay na ito, paulit-ulit mong mararamdaman ang pagkatalo kahit pa nagsusumikap ka na. Bago ang lahat, muli kaibigan, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang aral na makakapagpabago sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat. At tandaan mo, ang pagbabago ay hindi laging marahas. Minsan, sapat na ang tahimik na desisyon sa iyong sarili at masasabi mong, tama na. Ayoko na. Hindi na ako babalik sa dating ako. Ito ay dahil gusto mong baguhin ang iyong sarili. Tayo na at magsimula. Number 1. Tigilan mo ang pagiging alipin ng opinyon ng ibang tao. Sa bawat desisyong hindi mo ginawa, sa bawat pagkakataong pinili mong manahimik, umatras, o magkunwari, tanungin mo ang sarili mo. Ginawa mo ba yon para sa sarili mo? O dahil natakot kang husgahan? Kapatid, isa ito sa pinakamalalim na tanikala ng maraming tao. Ang labis na pag-aalala sa sasabihin ng iba. Kahit may pangarap ka, kahit may galing ka, kahit may tapang ka sa loob mo, natatabunan ang lahat ng yan kapag mas pinipili mong maging katanggap-tanggap kaysa totoo. Bakit hindi mo ma-post ang tunay mong opinyon? Bakit hindi mo masimulan ang gusto mong negosyo o passion project? Bakit hanggang ngayon, tahimik kang sumusunod sa agos kahit alam mong nilulunod ka na? Dahil sa isang takot ang ma-judge. Pero tanungin mo ito sa sarili mo. Sino ba talaga ang humahawak ng buhay mo? Ikaw o sila? Sabi ng Stoic philosopher na si Epictetus. If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Kung gusto mong magbago, dapat handa kang matawag na wala kang alam, nag-iilusyon, ambisyoso o feeling magaling. Dahil alam mo sa sarili mo na ang pag-angat ay hindi nakabase sa palakpakan ng iba, kundi sa pananahimik mong ginagawa ang tama. Kahit walang naniniwala sa'yo, ang taong takot sa opinyon ng iba, bihag ng mundo. Pero ang taong may paninindigan, kahit hindi maintindihan, siya ang may direksyong malinaw. Ang mga Stoic ay hindi nabubuhay para makuha ang atensyon o papuri ng tao. Nabubuhay sila ayon sa prinsipyo, hindi sa paghusga ng iba. At yan ang dahilan kung bakit sila naging matatag kahit sa gitna ng kahirapan, gulo at kawalan. Tigilan mo na ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong hindi naman tumutulong sa pagbangon mo. Ang kalayaan ay nagsisimula sa sandaling wala ka ng pakialam kung anong tingin nila sa iyo dahil alam mong ginagawa mo kung ano ang tama. Number 2. Tigilan mo ang kakaisip sa mga bagay na wala sa kontrol mo. Maraming tao ang hindi naman talo, pero pagod na dahil sa isip pa lang, talo na sila. Hindi dahil sa pangyayari, kundi dahil sa paulit-ulit na pag-iisip sa mga bagay na hindi naman nila kayang kontrolin. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ilang beses mo na bang inulit-ulit sa isip mo ang isang bagay na hindi mo naman hawak, hindi mo naman kayang baguhin, o hindi mo pa nga alam kung mangyayari ba talaga? Minsan, pagod ka hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa utak mong walang tigil sa pag-analyze, pag-overthink at pag-predict ng bawat masamang pwedeng mangyari. Ganyan ang epekto kapag nilamon ka ng mga bagay na wala sa kontrol mo.
Baka iniisip mo, paano kung hindi ako mahalin pabalik? Paano kung hindi mag-work ang plano ko? Paano kung pagtawanan nila ako? Paano kung palpak lahat ng pinaghirapan ko? Pero, heto ang totoo. Walang silbi ang mga tanong na yan kung hindi mo pa rin kayang kontrolin ang sagot. At ayon sa mga Stoic, tulad ni na Epictetus at Marcus Aurelius, ang tunay na kapayapaan at pag-angat ay nagsisimula hindi sa mundo, sa labas mo, kundi sa pagpili mo kung saan mo ilalagay ang atensyon mo. Sabi ni Epictetus, "Some things are in our control and others not." Kapag natutunan mong paghiwalayin kung ano ang hawak mo at kung ano ang hindi, mabubuhay ka ng mas malinaw, mas magaan at mas epektibo. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi mo kontrolado ang opinyon ng ibang tao. Hindi mo kontrolado ang takbo ng ekonomiya, ang reaksyon ng mga nasa paligid mo, o kahit ang dating ng tagumpay. Pero ano ang kontrolado mo? Ang disiplina mo araw-araw, ang reaksyon mo sa mga problema, ang attitude mo kapag hindi pabor ang sitwasyon, ang paninindigan mo kahit wala kang kasiguraduhan. Kaya ang tanong, saan mo gustong maubos ang lakas mo? Sa mga bagay na walang kasiguraduhan o sa mga bagay na kaya mong kontrolin, baguhin at paunlarin? Ngayon na, ang taong umaangat ay yung marunong mamili ng laban. Hindi siya sumusuko, pero marunong siyang umiwas sa mga laban na walang saysay. Kaya kapatid, kung gusto mong umangat, bitawan mo na ang sobrang pag-iisip sa mga bagay na lampas sa kamay mo at simulan mong gamitin ang lakas mo sa kung anong kaya mong ayusin. Number 3, tigilan mo ang pagiging perfectionist na paralisado sa takot magkamali. Gusto mong umasenso, pero paulit-ulit kang natatakot simulan dahil sa takot pumalya o hindi maging perpekto. Ang pagiging perfectionist na ito, sa halip na tulong, siya ang pumipigil sa pag-angat mo. Maraming tao ang nahuhulog sa bitag ng perfectionism, iniisip na kung hindi perfect ang gagawin nila, mas mabuting huwag na lang gawin. Pero alam mo ba? Sa Stoicism, ito ay isang malaking hadlang. Sabi ni Marcus Aurelius, "Perfection of character is this, to live each day as if it were your last, without frenzy, without apathy, without pretense." Hindi sinasabi nito na dapat perpekto ka sa lahat ng bagay, kundi dapat ka lang gumawa ng buong puso, kahit may takot at duda. Yung takot na yan ay normal, pero huwag mo hayaang siya ang magdikta sa'yo. Ang pagiging paralisado sa takot magkamali ay nagdudulot ng analysis paralysis, ang sobrang pag-iisip at pagkukulang sa aksyon. Kaya maraming tao ang natutulog sa pangarap nila, natutulog sa oras, at natutulog sa pagkakataon dahil hindi nila sinubukan, dahil hindi ito 100% perfect. Sa Stoic philosophy, tinuturuan tayo na ang tunay na lakas ay nasa paggawa kahit may takot. Sa bawat pagkakamali, may natututunan ka. Sa bawat pagkadapa, may puwang para bumangon at mas maging matatag. Ang tanong mo ngayon ay, ano ang mas gusto mo? Ang manatiling nakatirik sa tabi ng daan dahil natatakot kang maglakad? O ang lumakad kahit madapa at magpatuloy hanggang marating mo ang iyong destinasyon? Kung gusto mong umangat, kailangan mong i-release ang kontrol sa pagiging perpekto at yakapin ang imperfection bilang bahagi ng paglalakbay. Tigilan mo na ang pagpapaliban at simulan mong gawin ang mga bagay na mahalaga sa iyo kahit hindi ito perfect. Number 4, tigilan mo ang pagiging kontrolado ng emosyon sa bawat sitwasyon. Kung gusto mong umangat, kailangan mong matutunang huwag maging alipin ng iyong emosyon, lalo na ang galit, takot at pagkabahala. Maraming tao ang naaapektuhan ng kanilang mga damdamin sa paraang pumipigil sa kanilang pag-usad. Kapag may problema, agad sumasabog ang galit. Kapag may hindi inaasahang nangyari, nababalisa at natatakot. Pero ang problema, kapag kontrolado ka ng emosyon mo, hindi mo na kontrolado ang buhay mo. Ayon kay Seneca, isang sikat na Stoic philosopher, we suffer more often in imagination than in reality. Madalas nating pinalalaki sa isip ang mga problema at hinahayaan natin silang lamunin tayo ng takot o galit kahit hindi pa naman sila nangyayari o kaya'y hindi naman ganoon kalala. Ang Stoicism ay nagtuturo na ang emosyon ay hindi dapat magdikta ng desisyon mo. Dapat matutunan mong maging matatag sa gitna ng bagyo.
Yung kaya mong huminga, mag-isip ng malinaw, at kumilos ng maayos kahit ang damdamin mo ay nagkakalat. Kapag palaging nadadala ka ng emosyon, nagiging reactive ka at nawawala ang focus mo sa mga bagay na mahalaga. Nawawala ang kapayapaan mo, kaya madali kang masiraan ng loob o mawala ng gana. Kung gusto mong umangat, dapat matutunan mong kontrolin ang iyong reaksyon, hindi pigilin ang damdamin mo. Ibig sabihin, kilalanin ang emosyon mo, pero huwag hayaang siya ang magdikta kung paano ka kikilos. Kapag matatag ka sa iyong emosyon, mas kaya mong harapin ang mga pagsubok ng may kalmado at katatagan. Hindi ka na matitinag kahit ano pa man ang dumating sa iyo. Number 5. Tigilan mo ang pag-aasa sa instant gratification at shortcuts. Sa mundo ngayon, napakadaling malulong sa mga bagay na mabilisang saya at kasiyahan, mga bagay na parabang nagbibigay ng shortcut sa tagumpay. Pero sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit marami ang hindi umaangat sa buhay. Marami ang nahuhulog sa bitag ng instant gratification. Mga bagay tulad ng pag-scroll ng walang humpay sa social media para lang makaramdam ng pansamantalang saya, ang pagbili ng mga bagay na hindi naman kailangan para lang magpakasaya, o ang paghanap ng mga madaling paraan para kumita ng mabilis. Ngunit, ang totoo ay ang tunay na tagumpay, kapayapaan at pagbabago ay hindi nangyayari ng biglaan. Kailangan ng panahon, disiplina, sakripisyo at paulit-ulit na paggawa ng tama kahit walang instant reward. Sabi ni Marcus Aurelius, isang dakilang Stoic, "No man is happy who does not think himself so." Ibig sabihin, ang kaligayahan ay resulta ng mindset at disiplina, hindi ng mabilisang saya. Kapag laging hinahanap mo ang madali at mabilis na daan, hindi mo natututunan ang tunay na proseso ng paglago. Hindi mo mararanasan ang mga aral ng hirap, ang lakas mula sa pagtitiis, at ang tunay na pag-unlad na dumarating kapag hindi ka sumuko. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nauubusan ng enerhiya at gana sa gitna ng laban nila. Dahil sa sobrang pag-asa nila sa mga shortcut, nawawala sila sa landas. Ang Stoicism ay nagtuturo na dapat nating pahalagahan ang proseso. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo araw-araw ay may malaking epekto sa katagalan. Hindi mo kailangan maging perfect, kailangan mo lang maging consistent. Kapag tumigil kang maghanap ng shortcut at nag-focus ka sa disiplina at pagtitiyaga, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang pag-angat ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay resulta ng mga araw, buwan o taon ng tahimik na pagsisikap. Kaya kapatid, kung gusto mong umangat, tigilan mo na ang paghahanap ng instant gratification. Simulan mong mahalin ang proseso kahit na mahirap at minsan nakakabagot. Dahil dito nakatago ang tunay na tagumpay. Number 6. Tigilan mo ang pag-iisip na dapat perpekto ang lahat bago ka magsimula. Maraming tao ang hindi umaangat dahil nahuhulog sila sa bitag ng perfect timing syndrome, yung palaging naghihintay ng tamang oras, tamang tao, tamang kondisyon bago sila mag-umpisa. Pero ang katotohanan, walang perpektong panahon para simulan ang iyong laban. Isipin mo ito. Ilang beses mo nang naisip na sisimulan mo na ang iyong pangarap o plano, pero naantala dahil may kulang pa raw. Kulang ang kaalaman, kaya nag-aaral ka pa. Kulang ang resources, kaya naghahanap ka pa. Kulang ang tiwala sa sarili, kaya hinihintay mo pa na maging handa ka. Pero ang problema, habang hinihintay mo ang perfect moment, lumilipas ang araw, buwan at taon. At yung pangarap parang lumalayo sa iyo sa bawat pag-antala. Sabi ni Seneca, isang kilalang Stoic philosopher, "Begin at once to live and count each separate day as a separate life." Ang buhay ay hindi dapat ipagpaliban. Hindi kailangang maging flawless ang simula mo. Ang mahalaga ay gumawa ka ng hakbang, kahit maliit, kahit hindi perfect, basta may direksyon. Kadalasan ang pagiging perfectionist ay nagiging dahilan ng analysis paralysis. Sobrang dami ng iniisip, plano, o iniintindi hanggang hindi ka na kumikilos. Ngunit ang Stoicism ay nagtuturo ng iba. Mas mabuting gumawa kahit may kakulangan kaysa hindi gumawa dahil naghihintay ng perpekto.
Ang bawat pagkakamali at pagkukulang ay bahagi ng proseso ng pagkatuto at paglago. Kapag hindi ka nagsimula dahil sa takot magkamali o dahil gusto mong lahat ay perfecto, parang sinasabi mo sa sarili mo, mas gusto kong manatili sa kung nasaan ako ngayon kaysa harapin ang hamon ng pagbabago. Pero kung gusto mo talagang umangat, kailangang matutunan mong bitawan ang pag-aabang ng tamang oras at maging komportable sa imperfection ng simula. Ang simula ay hindi kailangang maging perfect, kailangan lang maging simula. Kaya kapatid, tigilan mo na ang pag-iisip na dapat perpekto ang lahat bago ka magsimula. Simulan mo na ngayon, kahit maliit na hakbang lang, kahit may kaba, kahit may takot. Dahil sa bawat araw na hindi ka kumikilos, lumalayo ang iyong pangarap. Number 7. Tigilan mo ang pag-aaksaya ng panahon sa mga taong sumisira sa iyo. Kung gusto mong umangat sa buhay, isa sa pinakamahalagang aral na dapat mong matutunan ay ang pagpili ng mga taong pinapapasok mo sa paligid mo. Dahil ang mga tao na pinili mong makasama ay may malaking epekto sa direksyon ng buhay mo. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Tigilan mo na ang pagbibigay ng oras, lakas, at emosyon sa mga taong paulit-ulit lang nagpapababa ng iyong espiritu. Mga taong laging may negatibong salita, laging nagdududa sa iyo, o mga taong ginagamit ka lang para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ang Stoicism ay nagtuturo na ang kapayapaan at katatagan ng isipan ay mahalaga, kaya kailangang protektahan mo ito mula sa toxic na impluensya. Sabi ni Epictetus, "It is not what happens to you, but how you react to it that matters." Kung palagi kang nakapaligid sa mga taong sumisira sa iyo, anong klaseng reaksyon ang aasahan natin? Natural lang na maapektuhan ka at mawala ng gana. Sa bawat oras na ginugugol mo sa mga toxic na tao, sinasayang mo ang pagkakataong mag-grow at umangat. Sinasayang mo ang lakas mo sa gulo na wala naman tunay na benepisyo sa iyo. Kung gusto mong mag-level up, kailangan mong matutong magtakda ng boundaries. Hindi ibig sabihin nito na maging matapang o malupit ka, kundi ang pagiging matalino at mapanuri sa mga taong pinapayagan mong makaapekto sa buhay mo. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa panloob na kapayapaan at ang panloob na kapayapaan ay kailangang pangalagaan, lalo na mula sa mga taong paulit-ulit na sumisira dito. Kaya kapatid, kung gusto mong umangat, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng panahon sa mga taong sumisira sa iyo. Pumili ka ng mga kasama na nagbibigay lakas, inspirasyon at positibong epekto sa buhay mo. Kaibigan, tandaan mo, ang pag-angat sa buhay ay hindi laging tungkol sa kung ano ang iyong gagawin, kundi pati na rin sa kung ano ang hihinto kang gawin. Ang 7 bagay na napag-usapan natin ay mga tanikala na matagal nang humahadlang para maabot mo ang tunay na potensyal mo. Ngayon, nasa kamay mo na ang desisyon. Itutuloy mo pa ba ang nakasanayan mo na pumipigil sa'yo? O tatanggapin mo na panahon na para magbago, magpalaya at umangat? Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Maraming tulad mo ang nagdaraan sa parehong pagsubok. Pero ang mga nagtagumpay ay yung marunong magbago, marunong magbitaw, at marunong mag-focus sa mga bagay na mahalaga. Simulan mo na ang pagbabago ngayon. Tigilan mo na ang mga bagay na pumipigil sa iyo at simulan mong buhayin ang pinakamagaling na bersyon ng sarili mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment kung alin sa mga bagay na ito ang pinaka-nakarelate ka. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod pang mga videos na makakatulong sa pag-unlad mo. Maraming salamat sa panunood. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.